Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay ang yaman at kaugnayan sa pamilya. Ang yaman at kaugnayan sa pamilya. Ano po kuminsan ang maaaring mangyari kung ang mga kapapano lamang, kamatay lamang, ng mga magulang o natirang isang magulang ay nag-iwan po ng yaman o ari-arian sa kanila o kanyang mga anak. Sila ba'y maaaring mag-away-away? Lalabas ang kasakiman, inggitan, sama ng loob sa mga magkakapatid. Kaya siguro sa buti pa na kumisan namatay ng pobre ang magulang o mga magulang. At may pamana lamang, nag-iwan na lamang ng mga utang sa mga anak. Tubo ba nakasira mga minamahal na ugnayan ng pamilya ang pera at yaman? Nalaw po rito, ukol dito ang talinhaga ukol sa isang waldas o bulagsak na anak sa Luke 15 ng Biblia. Sa verse 12 po, hiniling niya na ibigay ng ama ang kanyang mamanahin. Kaya po hinati ng ama ang kanyang ari-arian at ibinigay yung parte doon sa bunsong anak. Marahil po kung walang yaman, no? At ari-arian ang ama at walang mahati, hindi siguro nagkahiwalay ang bunsong anak at ang ama. At hindi namuhay sa pagkakasala ang anak na ito. Lumaan po na nagsisi ang bunsong anak dahil sa kanyang ginawang kasamaan, kasalanan, at siya bumalik po sa kanyang tatay, siya may tinanggap ng ama, pinapatay po ng ama kanilang pinatabang guya bilang pagdiriwang. At ano po ang sabi ng panganay sa verse 29 and 30? Ni minsan daw ay hindi siya binigyan kahit isang maliit na kambing para sa kanyang mga kaibigan. Samantalang, para sa isang bulagsak na anak, pinapatay ng ama kanilang pinatabang guya. Kaya ano makikita ba sa pamilyang ito? Una-una po ang luho at layaw ng bunso. Kanyang pagiging materialismo at masabi kong kasakiman at pagiging makasarili. Kahit iwan niya kanyang ama at kapatid, basta mahalaga ay maging masaya siya. Yun sa Panginoon naman minamahal, ang sama ng loob sa ama at galit at inggit sa kanyang kapatid dahil sa isang guya. Kaya po wag namang maging dahilan, no? Ang pera, yaman at ari-arian, o mag-away-away at masira ang ating pamilya. Maraming salamat po.